pag-repeal sa 24-hour confinement policy na kailangan magpa-admit ng 24 hours ang pasyente bago i-cover ng PhilHealth. Sana pambili na lang po ito ng medisina kesa i-require sila na magpa-admit po sa ito yung mga isa sa mga commitment ninyo, di ba? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kung inagahan nyo lang po implement yung inyong mga commitments noon, not even my your commitment dito sa committing ito, but napaaga yung implementation ninyo ng benefit packages. Hindi nga sana kayo magkakaroon ng excess funds na napakalaki. Kumusta na yung 24-hour confinement policy na pinangako ninyo? Mr. Chairperson, honorable members of the committee, I have no details right now, but I was informed, Mr. Chairperson, that this was already removed when the board, through the leadership of our beloved Secretary of Health, Secretary Herbosa, when the board approved the package for emergency and urgent care and inter-facility ambulance transportation, Mr. Chairperson. We'll submit the details as to the coverage, Mr. Chairperson, but definitely the 24-hour limit before a patient can be covered by PhilHealth has already been removed. But as to the details, Mr. Chairperson, we'll submit our report to this committee. Mr. Chairperson, please. Ito yung mga commitments ninyo. Pwede nyo bang basahin? At ito yung pinakiusap natin sa inyo. No? Salamat, tinanggal na ninyo itong single period of confinement policy last September 30. At before the approval of the budget ng DOH, ito yung ating hiningi sa inyo along with our secretary ng Department of Health. Kumusta na po ito? Ito, increase and adjust case rates. Ito na yung inaprubahan ninyo. Yes, Mr. Kahapon, Chairperson. di ba? Yes, Mr. Chairperson. Kaya ngayon tanong ko kay kay President Ledesma kanina, yung inaprubahan ninyo kahapon na mga increases, ay kung ginawa ninyo earlier, wala sana kayong excess funds at saka reserve funds. Mr. So, Chair. paki-isa-isa lang po nito, kindly. Mabasa nyo ba? Mr. Chair, I'll ask CEO to do it. But very, very quickly, Mr. Chair, with your permission, no, I'd like to state, in general, almost all the requests of your kind self were approved, no, and within the promised time frame. I just want to inform this committee that I want to personally Hindi thank. ko po request personally yan. Request po ng lahat ng mga health advocates po yan. So, Dahil yan po ang nakikita nila na isa sa mga problema natin. Yung heart diseases, diabetes, yung etong sa yung dialysis natin, pagpapadialysis, respiratory diseases, hypertensive disease. Gusto ko lang pong makahingi ng update sa inyo tungkol dito sa inyong commitment kung matutupad nyo ba ito boy promise to boy tupad. yes, Mr. Chair. Before COO will isa-isahin po natin yan. I just want to take this opportunity, Mr. Chair, just to mention to this honorable committee na lahat po ng request ng health advocates and the senators na approve po naming lahat with the help. Talagang minadali namin, tinanabaho namin with the help of our chairman of the board, si Secretary Herbosa. No? He was very supportive. Talagang inano namin, talagang super rush to lahat po. And we wouldn't have done it without the full support of DOH Secretary Herbosa. So I'd want to thank Chairman Herbosa, no, for all of the support. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pag nagtrabaho ang DOH at ang PhilHealth, sabay, kaya nyong gawin yan. Kaya nyong gawin. You can do it pag talaga nagtulungan kayo. I agree. Isipin nyo lang parati yung kapakanan ng pasyente. Yun lang ang habang nagtatrabaho tayo, isipin natin yung mga mahirap. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Isa-isay na natin, Mr. Chair po. Sige po. COO, can you? Mr. Chairperson, if I may. Mr. Chairperson, under the first commitment, increase in the benefit packages for the top 10 mortality diseases in the Philippines, such as heart diseases, diabetes, respiratory diseases, and hypertensive disease. In general, we have already complied with this, Mr. Chairperson. Through the consulta,
as well as through individual benefit packages, Mr. Chairperson. For the second item, increase and adjust case rates by up to 50% across the board by November 30, 2024. We have already accomplished this, Mr. Chairperson. Thank you very much. And the third is expand and improve benefit packages, including dental benefit packages. We have already done this, Mr. Chairperson, through the initiative of our Undersecretary Chong, Mr. Chairperson. The outpatient drug benefit package, we already have this, Mr. Chairperson, and we have already enhanced the mental health benefit package. We now have the coverage for optometric services and devices, as announced earlier by our President and Chief Executive Officer. We also have coverage for assistive devices such as wheelchairs, including coverage for emergency outpatient services. We have also this particular item, Mr. Chairperson, inclusion of diagnostic tests such as CT scan, PET, MRI, and angiogram. We are still studying it to be covered under the consulta. So this is under study, Mr. Chairperson. So for the coverage of chemotherapy sessions, we have already improved and enhanced the Z packages for this. The second to the last item is repeal of anti-poor policies such as the 24 hours confinement policy, which prevents the coverage of emergency outpatient services for patients not needing facility admission. We have already removed this through the expanded coverage for emergency and urgent care package. And the last item, suspension of PhilHealth premium contribution increase, which was implemented in 2024 in support of Senate Bill 2620, which was passed on the third reading in the Senate. We, as stated earlier by our President and CEO, we fully support the Senate Bill 2620, and we support the move to suspend the premium increase for 2025, Mr. Chairperson. It's just that we need to complete the study as well as the proposal for the approval of the PhilHealth Board. Mr. Chairperson, thank you very much. Paki-submit lang po ng kindly submit the corresponding guidelines for each commitment, no? And please update us. Paki-update lang po sa committee ito kung ano na hong nangyari diyan sa mga commitments ninyo. Yes, Eh, Mr. Chairperson. We'll submit a formal report, Mr. Chairperson. Since magkakaroon naman tayo ng monthly na hearing. Mr. Chair, Go ahead po, good morning Dr. po. Perez. Good morning. Mr. Chair, to those present today, good morning po. Magandang umaga. Yesterday, we had a press conference. Kasama ko si Dr. Santos ng PMA. Ang grupo po namin ay tinatawag naming nagkaisang mamamayan para sa kalusugang pangkalahatan. And we raised the issue nga about the return of the 150 billion or so budget na ni-request ng PhilHealth originally before the NEP was considered. So may presentation ako. Can we show the slide? Ang concern po namin is maganda po na maraming packages na lumalabas. But even today, maraming mga benefit packages ng PhilHealth that are of public health importance na hindi nabibigyan ng pagtugon ng PhilHealth. They are packages that were approved long ago but continue to be unimplemented. Ngayon, pumapasok na tayo sa bagong packages. So, next slide please. Last 2023, a year ago, may 1.448 million pregnancies in last year, but only 768,384 were covered by PhilHealth. So only 1 in 2 pregnancies. Last year,
of the 1.448 newborn babies, only 590,000 or 1 in 3 were covered by PhilHealth newborn package. There are 1 million Filipinos with PTB, and it is a concern that DOH has raised, and I know PhilHealth has also approved the TB package now to 5,200. There are 1 million Filipinos that are presumed to have TB. DOH, LGUs, and the private sector were reported to be treating 612,000 of them. But only 30,000 of the 600,000 were covered by PhilHealth. And malaking concern din yung sa TB because madalas nagkukulang ng gamot. So if the PhilHealth package were available, baka hindi sila magkulang sa gamot. Itong unang packages were, itong services na to were delivered in DOH licensed and PhilHealth accredited facilities, pati yung TB. Yet they are not being covered. These are low-hanging fruit na madali sanang ma-deliver. The Philippine Society of Nephrology reports that 13,680 Filipinos get chronic renal failure every year. Yet, sa listahan ng PhilHealth, over the last so many years, only 23,000 ang estimate ko na nag-undergo ng dialysis. Ito po yung mga gaps ng existing packages. But there is also a gap, kanina pa pinag-uusapan, tungkol sa consulta package. Why is the consulta package so important? DOH itself is reporting that primary care in the Philippines is underfunded. Ito po yung consulta package. Among ASEAN countries, DOH reports, we are spending $6 for primary care per person, while in ASEAN, $20 ang ginagastos. DOH also reports that more than 50% of the population are living more than 30 minutes away from a primary care provider. Yet, yung consulta package, as the chair rightfully noted, is not being implemented fully. Actually, in 2023, only 858,000 availed of the consulta package from 114 million Filipinos. I hear na dumoble na this year, but that is still probably 1.8 million out of 114 million Filipinos. Next slide. If these basic packages are implemented by PhilHealth, let's say next year, kakayanin ba ng budget ng PhilHealth? Because yung consulta is the only item in the PhilHealth budget that is actually a budget that they have to provide and download to LGUs. At 1,700 pesos per person per 114 million Filipinos, that is 193 billion pesos, of which the PhilHealth has only paid out in 23 roughly 400 million. The maternal health package for the other mothers who are not being covered is 4 billion. Newborn package, 1.6 billion. The hemodialysis, that is an additional 13 billion for if we were to cover all those with chronic renal failure. Yung TB package, if you cover kahit na yung 600,000 lang na under treatment, that will be 4 billion. And of course, the top 9 medical diseases, because yung number 10 is COVID, na wala na ngayon. So another 8.8 billion yon. So PhilHealth would need to spend just to cover the basic packages. Hindi pa yung mga expanded, yung mga bago. If it were to do this,
it would cost 348 billion pesos, Mr. Chair. So ibig sabihin, hindi ka sang-ayon na maliit yung walang budget ang PhilHealth. Yes, kasama po si Dr. Santos, si Attorney Matula ng Labor, Shelo Magno, former Undersecretary, and Dr. Tony Dance. We made the position clear yesterday. Gusto namin ibalik ang budget para Ako mismo ayaw ko rin pong zero budget ang PhilHealth. Alam nyo yan. Pinaglalaban natin Yeah. ito. we Dahil agree, kulang Mr. Chair. talaga. Kaya Yes. lang, kaya nga, dapat PhilHealth, pakinggan nyo naman po ang suggestion ng ating mga health advocates. Karamihan sa kanila dyan, mga doctors po. Mas alam nila itong trabaho tungkol sa medical. Yes, Mr. Chair. Actually, kung ganyan ang budget ng PhilHealth, ngayon na 150 billion, let's say, hindi po mako-cover doon yung consulta package kung i-roll out yan next year. So, ang epekto po nitong pag-zero is we will not have a consulta package, not in the near future. No. Next slide po. Taon-taon po ang ginagastos ng PhilHealth pataas nitong last lalo na nung 22 and 23, 129, 122 billion. Pero ito po yung sinasabi namin, kulang pa ho ito. Kung yung basic packages lang ang pag-uusapan, kung co-cover lang nila. So hindi ho marapat na bawasan ang i-zero ang budget na ang premium subsidy sa indirect members. Next slide. Ito po ang hindi namin alam yung final picture ng MAIP for 2025 pero nakikita po rito habang bumababa ang budget ng PhilHealth. This year it's only 40 billion. 50% reduction this year pa lang. Next year zero na from the 50%. Pero ang tumataas po is MAIFIP. So next slide po. And yung syntax po, hindi po yung syntax, yung gray bar, saan po napupunta ngayon? Yan po yung naka-earmark for PhilHealth for under the UHC law. So saan ngayon napupunta yan? Next slide. Next slide po. Okay. Next. Yung epekto ng 40 billion na budget na premium subsidy ay makikita natin sa PhilHealth report, no? In 2023, may 25 million na indirect contributors. This year, as of June 2024, yung 25 million naging 15 million na lang. So I heard Secretary Herbosa say 16 million indirect contributors. But a year ago, they were 25. So I agree that all Filipinos should continue to get benefits and they will. However, ang problema po, they are no longer part of the database. Pag hindi ka kasama rito sa registered, I believe you are no longer part of the database. So you would have to re-register. But I think that's something PhilHealth should explain to the public. And next year, kung mag-zero ang premium subsidy, maybe that number will plummet also to almost zero na indirect. Because ganun na ang nangyari this year. Next slide. So ang panawagan po namin ay kung po pwede i-restore ang buong premium, hindi lang po yung 5,000. Kasi ang basic premium is 6,000. Kasi ang nangyari, 5,000 lang ang inalaw ng DBM. And 3,500 yata para sa indigents. For seniors yata, 5,000. So sana maibalik ito sa 2025. And sana, Mr. Chair, maging automatic appropriation na to. The reason why we are saying this, Mr. Chair, is PhilHealth is a single payer
we have a single payer system for health financing sa Pilipinas. Meaning for all Filipinos, the first peso will be paid by PhilHealth. So the moment na ma-destabilize o magkaroon ng financial problems ang PhilHealth, yung first peso na yon will be in jeopardy, no? And with all these increasing costs, with all the new benefit packages, malaki po ang magiging problema in the future, not now, but in the very near future. We also call on PhilHealth to ensure that the basic packages as required by public health concerns are provided. Maternal newborn care, TB dots, address chronic renal. Number 1 ang hemodialysis for CRF sa PhilHealth. They must address the numbers that are increasing every year. And we would really call for the rollout of the outpatient care package. Ang epekto po ng walang mahinang primary care package, DOH itself is reporting ang occupancy rate ng hospital nila is way above 100%. In Cebu, in Region 7, 190% ang occupancy. In Eastern Visayas, 180%. In Bicol, 184%. Sa DOH hospitals po to. That is the reason, because of our lack of primary care support, napupuno po yung mga ospital, lalo na yung mga ospital where you have malasakit, you have MAIP. That is where the patients are going. So without a good primary care package, that is a problem that will continue. And finally po, pagdating sa MAIFIP, we would also like to see that yung fund na to be managed by health facilities, not by politicians or in a way na talagang magagamit para sa nangangailangan pasyente. Sasagutin lang Maraming po salamat po. Mr. Salamat, Chair. Dr. Perez. Sasagutin po ng DOH yung about this call for action. Since sila po ang nag-handle ng MAIFIP, no? Malaki po ang budget ng MAIFIP. May tanong lang rin po ako sa inyo since sinuggest nila na dapat po health facilities ang mag-handle po nito. Mr. Chair, I would like to clarify, and for the information of everybody, the MAIFI program is not handled by politicians. It is handled by a specific office in the DOH, that is the Malasakit Program Office. Kami po yun. And then, automatic po, meron po ang mga DOH hospitals na 87 across all nations na meron po silang funding ng MAIFIP. Ang maganda lang po dito, if you are able to utilize it very efficiently, you can always ask from our office. So mali po yung connotation ng marami na it is handled by politicians. So kami po ang nag-handle nito. So lahat may access dito. Opo, at saka May we get from the DOH an assurance na wala pong matatanggihan na pasyente dito sa mga hospitals ninyo? Opo, actually, Mr. Chair, we already put like standee na meron pong MAIFIP assistance anytime. Meron po kaming hotline. Kung kayo po ay biglang matanggihan o bigyan ng cut-off, you can always call us or email us. Ginawa po namin yan. And this is across 87 hospitals plus yung 4 po na specialty hospitals. So, and all malasakit centers in Kindly check fairness. kasi may mga hospitals daw sa iba't ibang probinsya na wala na raw silang pondo at hindi na raw sila popondohan, di ba? Nasa mandated naman po ng Republic Act 11463 or Malasakit Centers Act na wala pong matanggihang pasyente at may access po sila sa 4 agencies. Opo. I can say only for the DOH, PCSO po, hindi ko po masabi. PhilHealth definitely po, and DSWD, because the JAW now that we are supposedly implementing, medyo
may isang issue lang po yung isang agency. But rest assured, kahit wala po yung agency na yon, the MAIFIP assistance is continuous. As far as the DOH is concerned, wala pong matatanggiang pasyente sa inyo. Wala po. And even Can we hear that from the Secretary of Health Assurance? Yes, Mr. Chair, wala po tayong tinatanggihan sa mga humihingi ng tulong sa Malasakit Program Office na isang Kayo po ang one-stop namamahala. center. Opo. Batas po yan, mandated by law. Kayo ang namamahala ng programa na walang matatanggihang pasyente At sa ang, inyong mga pondo hospital. po dyan, madami. Yung PhilHealth, MAIP, DSWD, at yung PCSO. So nag-issue na rin po kayo ng memorandum na uninterrupted service. So ba yan? Opo, dahil office hours ang karamihan nito, yung iba may hotline pag nangyaring kailangan mo ng additional funds on a weekend or a holiday. So merong hindi hotline. po totoo na walang pondo po para sa mga indigent patients ang DOH. Meron po, ano dun yung, medical assistance, yung PhilHealth benefit nila. DSWD, usually yung binibigay nila yung para sa pamasahe pag uuwi na or pagkain, yun yung support dun sa indigent patients. And then PCSO, meron din silang amounts that they give. Meron silang criteria for us. So ang assurance lang po, tuloy-tuloy po itong serbisyo. Yes, Mr. Chair, tuloy-tuloy po ang serbisyo sa lahat ng malasakit offices. Singit ko na lang, no? Since na-discuss na natin, nandito ang ating AGM po ng PCSO, Mr. Arnel Casas. Naging issue po itong inyong kawalan ng personnel sa mga PCSO desk, no, sa mga malasakit centers. At nabalitaan ko, sabi nyo, dapat ang magbibigay ng tulong ay ang plantilla. Kakulangan nyo sa plantilla personnel at meron kayong AOM, no, audit observation memo na natanggap na dapat plantilla po. Nasa batas na dapat po'y meron kayong tao sa malasakit center. Sa batas po yan, mandated by law po yan. Ngayon, pasagutin rin natin, una ikaw, and then the COA. Tanungin natin ang COA, kung bawal yung hindi plantilla, ano yung remedyo ninyo? Pwede bang maglagay kayo ng personnel doon na JO? Kung hindi nyo talaga kayang mag-hire ng plantilla, but yung magbibigay ng assistance para hindi maipagkait ninyo yung tulong sa mga nangangailangan ng tulong na hindi na kailangan magmakawa. Sa totoo lang, Mr. Casas, isa po ito sa dahilan kaya naisipan natin nun ito yung Malasakit Center. Ako taga Mindanao po ako, Batanggenyo po ako na Bisaya na taga Mindanao. Nakita ko as early as 1990s, yung mga pasyente sa PCSO nagmamakaawa, 5 a.m. 5 a.m. nandiyan yan sa sidewalk, nag-aantay, pumipila kasi hoping na makakuha ng assistance sa inyo. Kaya nung panahon ni former President Duterte, naisipan ko na ilagay, pinakiusapan ko ang PCSO, hindi pa ito batas, na maglagay ng desk sa hospital. It started in Vicente Soto. Tapos pinarami natin at nung naging senador ako, isinabatas natin. Dahil napansin ko, nagmamakawa sila, madaling araw palang humingi ng tulong. Tapos Lunes, pupunta yan ng PCSO. Martes, pupunta po yan ng DOH, hingi ng tulong. Miyerkules, pupunta yan ng DSWD. Huwebes, pupunta yan ng PhilHealth. Pag may balanse pa yan, mangungutang, ibibenta yung karabaw, isasangla yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Bakit natin pahirapan ng Pilipino? Pera naman nila yan. Pwede namang ilagay sa isang kwarto, ilagay sa ospital. Ayan na po yung Malasakit Center, andyan sa isang kwarto, na humingi ng tulong sa inyo. Ngayon, na isabatas natin, tumulong naman kayo, PCSO. Gawan nyo naman po ng paraan. And I'm sure, COA naman siguro ay may konsensya naman itong mga to na gustong gumawa ng paraan. Sabi ko nga, kung gusto nyo tumulong, may paraan. Kung ayaw nyo tumulong, may dahilan. Pero let me remind you, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan yan. Lahat tayo rito, pansamantala lang tayo sa posisyon natin. Pansamantala lang tayo dito sa mundong ito. Pero yung tulong ninyo sa mga kababayan natin, hindi malilimutan ng taong bayan yan.
Kaya ang pakiusap ko lang po sa inyo, kung may problema, may audit observation, kausapin nyo yun yung COA. Anong paraan? Kung kailangan plantilla ang magbibigay ng assistance, edi yung JO ninyo nandoon sa help desk, sila ang magre-refer para mabilis, hindi na kailangan magmakaawa. Sir, kung pupunta sila sa opisina ninyo, panibagong gastos na naman yan. Panibagong pamasahe, yung pangkain na lang nila yon. Laking tulong na hindi na sila kailangan pang pumila doon sa inyong mga regional offices. Tipid sa pamasahe yon, pagkain nila, walang pera yan. Nagmamakaawa yung mga pasyente. Sige po, papakinggan po kita ano na hong nangyari sa inyong plano. Bakit bungi-bungi yung inyong mga kukulangan ninyong mga personnel sa mga ilang malasakit center? Good afternoon, Mr. Chair, Senator Bong. First of all, I would like to say, Senator, that yung tulong po natin sa Malasakit Center ay tuloy-tuloy po. And yung tungkol naman po doon sa personnel, considering that we have an audit observation memorandum issued by COA, we complied. However, Senator, I assure you, with our established procedure po on the processing of guarantee letters o Malasakit Center or other PCSO medical access program po, meron po kaming online processing and dito po namin pinaprocess lahat yung applications. Saan sila mag-a-apply? Halimbawa, sa hospital, heart center, NKTI, saan sila mag-online doon? Bakit hindi nyo lagyan ng personnel doon sa hospital para doon sila hingi ng tulong at i-guide nyo? Yung iba dyan, walang kakayahan na sumilip sa online. Yung iba dyan, walang computer. Yung iba dyan, walang cellphone. Ba't lagyan nyo na lang po ng tao? Kaya nga tayo Sir, meron tayong may desk kayo doon sa mga malasakit center para tumulong po. Huwag niyong pahirapan. Tulungan po natin yung mga pasyente. yes sir, you are correct. Ang sinasabi ko pong online submission na po ng application. Ang hospital po ang nagsasubmit sa amin. And yung sa Malasakit Center, sir, with the help of the hospital, mga social worker nila, yung map application po sinasubmit po sa amin online. Ang concern ko lang po dito, yung personnel ninyo doon sa mga malasakit center na sabi ko nga kanina, kulang-kulang, naging bungi-bungi na siya. Ibig sabihin is, hindi siya kompleto. Dito sa isang ospital, wala. Dito, meron. Kung kailangan nyo po kung required talaga ng COA na plantilla personnel, lagyan nyo na kung job order, pero yung magbibigay ng assistance para mabilis yung coordination between the JO personnel ninyo doon, para magre-report sa inyong opisina, para magbibigay yung plantilla kung kailangan talagang ang disbursing officer is a plantilla employee dapat, no? Pwede nyo pong gawa ng paraan. At hiningi lang po namin ng assurance ninyo, it's mandated by law naman po, na tuloy-tuloy ba ang inyong, since tuloy-tuloy naman inyong saya dyan sa PCSOs, tuloy-tuloy naman po ang inyong mga bingo-bingo dyan, tuloy-tuloy naman ang inyong kita dyan sa PCSO, sana naman, i-share nyo naman sa mga mahirap yung kita na huwag na silang pahirapan pa. Tuloy-tuloy ba ang inyong, can you assure this committee na tuloy-tuloy po ang inyong assistance even next year? Mr. Senator, yes, sir. As actually, we assure you, we have set aside our budget for Malasakit Center up to the end of this year, and we have included that budget for 2025 po for Malasakit Center. At yung tuloy-tuloy yung access nila, yung easy access po, yun lang naman po ako na po ang nakikiusap sa inyo, sir. Sa management po ng PCSO, and I'm appealing po sa inyo. Sabi ko nga, tayo nasa gobyerno, ay mas maalala nila tayo kung ano yung nagawa natin para sa ating mga kababayang Pilipino. Yung performance po ng PCSO, someday it will reflect yung tulong ninyo, yung easy access ninyo sa kanila, lalong-lalo na po sa mga walang-wala, na walang ibang matakbuhan. Please lang po, make services easier for the poor and indigent patients. Yun lang po. Kasi ngayon sa record natin, 40 out of 166 lang po ang merong
PCSO. Ah, buti na lang ang DSWD, naka 164 na raw sila ngayon. At ang PhilHealth naman po, dahil automatic naman, di ba? Automatic naman sa pag na-admit sila, kakaltasan talaga ng PhilHealth dahil miyembro po. Kaya nga, pinaglalaban natin ang PhilHealth na may pondo sila, may budget sila, maximize their resources para lumaki yung counterpart. Ito na yung sinasabi ko. Halimbawa na lang po, sir, no? Ito yung classic example. Pag merong hospital billing, totoo ito, ha? 87,000 billing. Kung binawasan ng PhilHealth, less than 10,000, nakakuha sila 9,000, may balanse pa na 78,000. Pumunta sila ng PCSO, ng DSWD, binigyan ng 5,000, 74,000. Binigyan ng, kaya pupunta sila sa DOH for MyIFIP, bibigyan ng 20,000. So, 58,000 pa yung balanse. Kung kayo, wala kayong tulong, yung 58,000 na hanapin niya, isasangla na yung refrigerator, yung Carabao. Pero kung kayo, meron kayong tulong, mas mababawasan pa yung bayad. At kung tinaasan ng PhilHealth ang kanilang counterpart, mas mababawasan yung out of pocket ng Pilipino. So napakahalaga po yung ambag-ambag ninyo. Hindi lang po ambag-ambag ninyo. Napakahalaga po dito yung konsensya ninyo. Para na lang po sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Mr. Chair, bilang huli, last word lang po. Para sa amin po, ang mahalaga po ay malaman kung kailan ma-roll out ang Consulta package. That will require 194 billion every year. No? Because it's an annual package. So ang pag-alis ng pondo sa PhilHealth ng subsidy for the indirect ay makakaapekto po rito. So pangalawa po na punto, ganun pa man na ayaw natin na mag-interfere ang mga politicians sa MAIFIP, ang katotohanan po, at alam po ito ng mga hospital director, nag-iikot po sa Kongreso at saka sa Senado ang mga pasyente para humingi ng guarantee letter. No? Kaya That yan ang is a sinasabi ko, reality pag po. mataas ang budget ng PhilHealth at mataas yung benepisyo ng PhilHealth, hindi na yan pupunta at magmamakaawa ang mga pasyente dahil makukover na po ng PhilHealth. Yun po. Yeah, kung matagal nyo nang tinaasan yung benefit packages ninyo, tinaasan nyo yung case rates ninyo, malaki yung counterpart ninyo, mas mababawasan yung hanapan ng Yes. paraan ng mga pasyente. Hindi na yan magmamakaawa sa mga iba't ibang opisina. O, sinasabi mo nga sa mga opisina ng politiko. Yes, Mr. Chair. And Yun po. I don't know kung totoo po, sa heart center, marami pong pasyenteng nag-aantay ng GL. Hindi po sila Totoo po yan. nadi-discharge. Totoo yan. It's, Kaya pati dito sa amin. pumipila ho, nagkakaroon po ng inefficiency ang mga ospital dahil sa GL na hiniintay nila sa mga kung kani-kanino Kaya po. I agree with you, Dr. Perez, kasi kung tinaasan nga ng PhilHealth ang counterpart nila, participation nila, yung coverage nila, ay mas mababawasan yung hospital billing ng pasyente. Hindi lang sa heart center, sa lahat. I'm talking about all hospitals. Actually, Mr. Chair, if I may, ang intention natin sa Universal Healthcare Act, dapat po pag sinasagot, kung mas mataas nga, kaya yung sinasabi ni Senator Bongo, mas mataas, hindi na dapat ang pasyente pumupunta pa sa politiko. Hindi na dapat tatakbo kung saan ahensya. And that's the intent. Hopefully, yan talaga ang, kaya nga tayo nagkakahiring para malaman natin kung paano sa nagkulang para yun ang putirihin natin na marating na talagang pag ma-hospital pa lamang dapat antimano doon pa lamang ay lahat na yung problema at nandun na at mararamdaman ng pasyente nandun ang tulong ng ating gobyerno. Thank you, Mr. Chair. Sige, Dr. Liquete muna sandali. Ng NKTI Executive Director. Ito, meron silang maraming pasyente Sir. ito, parang heart center din po ito. At malaki ang requirements nito pag na-admit ka doon, kailangan mo ng transplant, operasyon, dialysis.
Laki po ng ginagampanan nitong NKTI. Thank you, Your Honor. Actually, given na yon na gusto namin lahat tumaas ang PhilHealth. Kasi sa pag-charge ng pasyente, inuuna po yun, di ba, yung mga deduction for BWD and then PhilHealth, etc. Talagang malaki ang gap, especially for our chronic renal patients. Ang problema, totoo namang pag ang pasyente pumupunta sa amin at walang-wala nga, okay naman yun eh, i-refer sa malasakit. Ang problema namin ay yung mas marami itong problema sa mga private patients na naghihintay ng GL from senator daw, congressman. Wala pa silang GL pag pumapasok sila sa amin. And oo nga, financially incapacitated sila. Accepted naman yon. Pero sa kanila nanggagaling na they're waiting for GL from the congressman. So one time nga I was called sa Congress, bakit daw hindi ako nagbibigay ng GL sa Congress? Sabi ko, hindi naman ho ako nagbibigay ng GL. So thank you, nung nagkaroon na yung malasakit, nare-refer na namin agad. So ang problema namin is that, sabi nga, Singit limited ko lang lamang. yung Malasakit Center, walang pinipiling pasyente, di ba? Yes, sir. Kahit sino. Basta Basta i-refer poor and namin. indigent patients ka. Mhm. Yan. Yeah. Tagal na yan. Ganun talaga ang nasa Talagang batas ano eh. yun. Pero malalaki pa rin ang gastos ng mga pasyente. So, naglilimit man ang malasakit, di ba? Para naman maraming mabibigyan. But I get GLs 500 million, 500,000, 1 million. Sabi ko, yun na nga, may iniquity talaga in all this. Kaya tinignan namin, sino ba talaga ang nagbigay nito? Tama, kontrolado nga sir ng politicians natin. I'm just putting everybody on the ground. Kasi kami po ang naiipit, no? Pag sinabi ng pasyente na naghihintay sila ng GL, hindi naman namin sila mapapauwi, no? Lalo na kung namatay. Sige, approve na lang ng approve. At saka, sayang naman if we hold them, we hold the bed, kailangan namin ng beds. So, approve na lang. Until, sometimes, ang utang sa amin ng GL is amounting to 1 billion na. Sige pa rin. Actually, kami ang nagluwal nun. Hindi yun directly from the DOH na nabigyan kami. Ayan po ang pakiusap rin natin sa DOH at sa inyo, yung concern ng ating mga specialty hospitals. Kasi the more na natutulog doon na hindi gumagalaw, hindi sila mag-guarantee, hindi sila naoperahan, sayang naman po yung kanilang hospital beds na pwedeng gamitin, no? So, kindly lang po, kindly check nyo po yung inyong utilization ng MAIP kung meron bang equal distribution. Lalong-lalo na po ito sa mga specialty hospital that needs bigger amount, no? Heart Center, NKTI, Lung Center. Napakalaki po ng pangailangan. Na ibigay niyo po yung discretion sa kanila to determine kung sino talaga yung nangangailangan. Hindi ko naman sinasabing ibigay niyo lahat. But to assess, meron naman kayong mga social worker to assess dun sa mga nangangailangan at maximize your help sa kanila. At ayaw natin na mangyari sa DOH na natulog yung pondo ng PhilHealth. Dapat sa inyo, yung utilization ninyo, umpisa pa lang ng taon, spread nyo na kaagad yan. Mr. Chair, we will do that, but may i-explain ko lang din po that the 4 specialty hospitals are not under really DOH. So hindi po talaga direct yung payment, yung subsidy ng maifip sa Pero kanila. nagbibigay kayo ng tulong. Opo, pero through the through the CHD. Pwede kayong magbigay ng mag-download ng MyFIP sa specialty. Opo, pero through the regional office of the Metro Manila. So, Kaya nga, ibig ko hindi siya sabihin, ang diretso. hospital naman nila, napakalaki ng requirements nila. Kita, sabi nyo, umabot na ng 1 billion. Bigyan nyo, kung ito yung mga malalaking utilization ng MAIP, bigyan nyo sila ng prioridad. Opo naman po, Kasi Mr. Chair. mahal talaga yung transplant, heart operation. Hindi naman minor cases yan. Mga major operations yan. So bigyan nyo po sila ng prioridad. Yun lang po ang aking punto.
Opo, Mr. Chair. Pero syempre po yung pag-replenish, depende sa liquidation nila. Because that's the ruling po. If we do not liquidate at least 50%, we cannot really give kahit gusto po namin magbigay. Yun po ang nagiging problem talaga namin, liquidation. That, please, PhilHealth, take note. Pagtaasan niyo yung coverage ninyo, taasan niyo yung counterpart ninyo, mas liliit ang problema nila. Mas mawawala na yung pagmamakaawa na hingi dito ng guarantee letter para lang po makapa-hospital. Yun ang sinasabi ko. Kasi taong bayan po dapat makinabang dito. Po, Mr. Vice Chair, Secretary. gusto ko rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi, no? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kuminsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung ospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung maip ng professional fee, hinihingan yung maip ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat. Sagot sila ng Government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion, hindi naintindihan ng iba, nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin, Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan, kukunin namin dun sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang ma-educate din yung ating mga kababayan, kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka. Walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yan yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals. Meron naman tayong social worker to assess, no? Please, sa lahat ng mga medical director, pa-check nyo po ng mabuti sa inyong mga social worker kung sino itong nangangailangan talaga ng tulong. Alam nyo, dyan po napanganak itong Republic Act 11463. Ito pong Malasakit Center para meron na silang isang health desk, isang kwarto po, nandiyan na po yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, DOH, DSWD at PCSO para hindi na sila kailangan pang bumiyahe sa mga iba't ibang opisina. Makakatipid sila sa pamasahe. Para po talaga yan sa mga poor and indigent patients ang Malasakit Center. Walang pinipili po yan. Go ahead po, Mr. Samaniego. Quick lang po. Yes, unang-una po nagpapasalamat ako, Chairman. Yeah. Unang-una po nagpapasalamat ako, Senator Chairman Bongo, sa pag-imbita sa amin sa Philippine Coalition of Consumer Welfare. And matagal na rin po ito, 2017, konting brief background. Yung representation ko po ay nagsimula noong 1998. Nung ako po ay natanggal sa trabaho sa isang dambuhalang pharmaceutical dito sa Pilipinas. Dahil po, pinakialaman ko yung presyo ng gamot na halos tubong lugaw. So I'll make it a way na nagsasuggest ako sa top management hanggang nandun ako para mapababa yung presyo. Dahil po doon, nakusunodaan ako, pinag-aaral ako sa Amerika. Pagbalik ko po dito, wala na po akong opisina.
And at the same time, para pong talagang they totally ease me out, ang tawag mo ng constructive dismissal. Then after that, nakakuha naman ako ng multinational company sa ibang sa ibang aspeto. Pero po kinuha ako ng isang presidente natin ng Pilipinas para maging advisor on this, no. I handled people's organization. Ngayon po, nakita ko pa rin na bumagsak ako sa health. Kasi po ang health talaga ang isa sa pinakamalaking problema nung araw pa. Pumuti na po ako, 20 taon na akong nagsisilbi ng halos libre para dito. Yung pong butika sa bayan, butika sa barangay, narinig niyo yun? Napakaganda pong konsepto, napababa ang presyo ng gamot. Noong 1988 po, yung isang magandang generic law na pinasa po ni President Cory, na kung saan kalahati po ang magiging presyo ng gamot, di po gano'ng naging successful. Pero ito po yung na-amend noong 2008, yung Universal Cheaper Medicine. So, kumalat po yung mga murang gamot. Katapos po noon, hindi pa po ako tumigil, tumulong para magka-issue ng Executive Order 104, 821, and 155. Ngayon po, ang presyo ng pinakamahal na gamot noon na Lipitor, na usually is about 90 pesos, makakabili na lang kayo in fact ng 15 pesos ngayon. Moving forward, nakita ko po na in my own experience for the 20 years, labas-pasok po sa ospital, hindi po kami pinalad ng pamilya ko. Yung unang asawa ko namatay sa cancer. Yung anak ko na isa, inoperahan ng 3 beses sa puso. Yung misis ko ngayon, na matagal sa Department of Justice, ganun din po. Hanggang ngayon, problema namin. Marami kami natutulungan na lumalapit sa amin dito po sa Philippine Coalition na sa malasakit. Alam niyo, nagiging problema ho talaga dito sa atin, yung mga requirements. Napakahirap po na kumuha nitong mga pasyenteng ito na sabi nga ni Senator Bongo, walang pamasahe, nagugutom. Narinig ko po yung kaibigan natin, Senator Ted Herbosa, na sinabi niya, libre na lahat pagka-indigent ka. Pero Diyos ko po, pipila ka ng matagal hanggang sa magsawa na po yung mga pasyente, uuwi na lang sa kanilang probinsya, doon na mamamatay. Ngayon po, nakita namin, ang winning solution na pwede kong i-offer dito po, just to recap it, is magkaroon po ng MOA, okay, ang malasakit natin na tinulungan natin si Senator Bongo na mapatupad, at kasama po ang DSWD, PhilHealth, DOH, na kung saan nakalagay doon na i-assist po yung pasyente. Kasi po there are some private hospital and even government na hindi po nag-i-issue kagad ng medical abstract. Hindi po nag-i-issue ng statement ng bill nila. Okay? Na kinakailangan para po ma-avail mo, makakuha ng guarantee letter. Okay? At mabigay sa kanila. Paano ko nilang magagawa yon at maintindihan natin ng mga private hospital? Kasi po ang gobyerno natin, hindi naman nababayaran sila sa tama, no? 30 days, 60 days, 90 days. Inikot na ho namin, pamilya, ang lahat ng high-end hospital hanggang sa bumagsak na kami sa government, ganun pa rin po ang problema. Ang talagang mahirap na magbigay ng basta medical abstract and yung social study na tinatawag, isa pa po yung Barangay Certificate of Indigent. Meron po kami natulungan sa BPI, na isang manager. Okay? Ang lineage niya po cancer eh. So pagpunta niyo po sa barangay center, hihingi siya ng Certificate of Indigent, kinapalanan niya yung mukha niya. Kasi po hindi siya bibigyan, mapapahiya pa siya. Kaya we suggested noon kay Chairman Senator Bongo na magkaroon ng separate na certificate. Certificate of Indigence and Certificate of Financially Challenged. Okay, I don't know kung dito po yung slide presentation o may play. Naiiyak po ako pag nakikita ko yung mga humingi ng tulong sa akin na nakapila pa rin ho, hindi lang po sa PCSO, sa DSWD. Yung sinasabi po natin online, hirap na hirap po yung mga pasyenteng pumunta para magrehistro dyan at maglabas ng GL,
magsisimula ng alas 5 ng umaga, tapos alas 5 ng hapon, maghihintay po, sir, sa PCSO ng guarantee letter. Tama po si Senator Bongo na wala na silang panahon, wala nang data yan. Gutom na gutom na. Hindi nga nila alam na libre ang pamasahe. Pwede ka makakuha ng pamasahe. Basta po, well, indigent na sinasabi na of PWD. Ngayon ho, hindi nyo na makaklasify ang indigent. Sir, Almost 85% of Mr. our... Rick Samaniego, sorry to interrupt you kasi meron kaming session pa ngayong alas 3. Salamat sa inyong tulong at sa inyong pag-advocate po, no. Kayo umiikot talaga kayo sa ospital. Naintindihan yung sitwasyon sa baba. Gusto ko lang pong tanungin muna, isingit ko na lang sa COA. Ano yung kanina? Yung sa COA about COA ng PCSO. Ano ho ba itong inyong observation at anong opinion nyo rito na mandated by law naman po siya na tumulong po no ang PCSO. So gusto lang natin marinig sa part ng COA kung paano kayo makakatulong na hindi po mahirapan but wala naman pong lalabag na batas. Good afternoon po, Mr. Chair. Yung ano lang naman po namin is yung provision din po sa malasakit law na dapat plantilla position. So, whatever naman po yung magiging explanation ni management, evaluate naman po namin. So, mandated by law na maglagay sila. Yes, Mr. Chair. So maglagay sila ng personnel Ng plantilla position doon sa malasakit law. para maka-disburse ng tulong. Yes po, yung provision doon. May provision po tayo sa malasakit law, Mr. Chair, na maglagay sila ng plantilla position. So dapat sila maglagay ng plantilla. So Sir Arnel, since nasa batas naman po na maglagay kayo ng personal doon, plantilla, ano hong inyong decision sa ngayon tungkol dito? Sir, thank you, Senator. With that po, ang PCSO already prepared as early as June po, special order to organize organizational structure and staffing pattern committee, particularly responsible in determining actual plantilla positions within the PCSO for malasakit centers nationwide. Meron na po kami initiative as early as June po, and considering na nakita po namin yung accountability at saka yung responsibility ng mga bigat na responsibility. So meron ilan po ang inyong mga plantilla personnel na nandoon po sa wala pa po, sir. We have to identify all the plantilla. Mag-start po kami kasi sa 0. So you will comply with this Yes, sir. We will comply po, plantilla positions. kung hindi na kaya sinabi ko to COA naman po in your opinion kapag hindi sila makapaglagay ng plantilla position sa mga malasakit centers, ibig sabihin hindi nila sinunod yung batas. Can you explain? Yes, Mr. Chair. So dapat sundin nila yung batas. Yes, Mr. Chair. Kung hindi naman ninyo kayang i-comply na yung ganun kadami, sa ngayon, ang importante muna dito ay mapiling to you, Mr. Casas, na sana wag lang po ma-hamper yung services. Kung kulang pa yung plantilla personnel ninyo, baka pwede naman na yung access nila ay pwede nyo magawa ng paraan na yung empleyado ninyo doon makaka-access sa mga plantilla personnel since yan po yung requirement na dapat yung magdi-disburse ng tulong. Baka pwede nyo pag-usapan with COA na wala kayong mababiolate na batas but tuloy-tuloy po yung pagtulong sa mga mahirap. We assure you, sir, tuloy-tuloy po yung aming operation for Malasakit Center. Salamat. Salamat. Kaya pinapollow up lang po natin yung revised sa JAW
na inyong pinag-aaralan pa na matagal na, 1 year na po ito sa inyong opisina? Sir, submitted na po namin sa kay Ah. Malasakit Program Office of DOH. Pinag-aaralan, sir. Sige po, antayin natin ito with the sa next hearing. Sana po may resulta na po ito. Apo. Mr. Chair, the PCSO Yeah. submitted their request already, but we forwarded it to legal for they wanted to amend certain provisions of the JAW for FY. Kaya nga naka 1 year na po tayo dito sa paghihiring nito. Yung bago po nilang request was very recent. So nasa legal po ng DOH. Okay. Can we expect this in the next hearing na Opo. meron na Opo. hong resulta dito? Opo, Mr. Chair. Salamat Thank po. you. We would like to acknowledge the presence of Senator Lauren Legarda. Ma'am, do you have any opening statement po? No opening statement. I'd like to listen for a while. I wonder from the chair, thank you, Mr. Chair and Senator JV and PhilHealth and DOH family. Yes, I'd like to listen for a while. Then I've questions. May I know how long this hearing will last? If it will last until right before session? Yes, yes. Okay. Yes, I'll listen for a while and I will interject because I know that this hearing has been going on for a couple of hours and I might be repeating some of the questions that were asked, but I would, yeah. I'm sure the question, okay, Mr. Chair, I'm sure the question of whether the zero budget, because your GOCC anyway will affect the services. And I've read the statements both of the president and CEO of PhilHealth as well as the health secretary that it will not in any way affect. But with that statement, it would not encourage the president or Congress, assuming, because we don't know whether we will have to, both houses will have to reconvene if it will be called for a special session, or whether something will be done just in the executive on what is legally possible for them to amend it without violating the law. So with that statement, when you said that we can proceed anyway because you have so much unused funds amounting to, may we know, 600, what is the amount, just to be accurate? Your Honor, CEO? 489 billion. Million. 489 billion. Billion. Billion, Your Honor. 489. So with your statement, so the 600 we see in press statements is inaccurate. Plus reserves. Yeah, give us the whole picture, please. Then it's accurate, Your Honor, around 600 billion. 600 billion. Yes. To say it as such, what is the 489 and why is it 600? You know, when we ask these questions, and my question is very basic, how much do you have? Don't let us draw information from your brains. 489. And then the DOH secretary says there's reserve of 600. So total is 600. So kindly tell us the truth of how much total, whether it is called reserve, what is the 489 called, so that we have a full picture. Because otherwise, if he did not persist in my questioning, then I would have thought that the news reports were inaccurate and the statements of the DOH secretary would have been inaccurate because I saw 600B. But the CEO would say it's 489. And there's a hell of a lot of difference between 600 and 489. So I would have deduced that, oh, there's some anomaly, or at least in my understanding of how much PhilHealth has. So may we request, Mr. Chair, I apologize for just being emphatic, I'm not angry, to just ask everyone very simple basic questions because that's where we're coming from, and to just please advise us, do you need anything or you are comfortable with what you have because it's a big amount, and the president himself has stated many times that there was not a necessity, it was not necessary to provide any budget for you. In short, meron bang ni isang mahirap na Pilipino na maaapektuhan sa pag-zero ng allocation
sa PhilHealth budget? And kindly give us the definition of the 489 and the whole 600. What is the difference? Reserve. What is a 489? If the balance is reserve, what is a 489? Yeah, in simple terms. Thank you. Your Honor, apologies for